ng West Philippine Sea. Kahapon, dalawang barko na naman ng China ang namataan malapit sa may Pangasinan. Unang naitaboy ng Philippine Coast Guard ng CCG vessel. Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Videos. Ngayon po, isang balita po mula sa News 5 Everywhere ang ipapanood natin sa inyo. At ito ay tungkol na naman sa mga pasaway na China Coast Guard vessels. No? Biruin mo, dalawa po ito pumapasok at nasa halos sa Pangasinan area na, no? O karagatan na ng Pangasinan ito, no? Hindi lang basta Philippine Sea, karagatan na ng Pangasinan na buti na lang itinaboy ito ng mga PCG. Tingnan po natin balita, talagang nakakainis po at malamang ito na yung tinatawag na hakbang nila, no? Sumisikip na ng pasikip, ano? Yung hakbang nila kasi nandito yung Typhoon missile, no? At yung galit nila dito sa US, no? Ito na po, play na natin mula sa News 5 Everywhere. Halos hindi na tinantana ng China Coast Guard ang hilagang bahagi ng West Philippine Sea. Kahapon, dalawang barko na naman ng China ang namataan malapit sa may Pangasinan. Yan po, no? Ano to gipitan na to, no? Ginigipit nila tayo. Pumupush papunta dito sa land natin habang nandito yung typhoon. At tayo naman, hindi natin naalisin to hanggat hindi nila tinitigil yan. So, battle of pride. Unang naitaboy ng Philippine Coast Guard ang CCG Vessel 3304 malapit sa may Bolinao. Kinahapunan, pinalitan ito ng mas malaking barko na CCG Vessel 3103. Pero kahit dehado sa mas malalaking barko ng China, hindi sila tinantana ng BRP Capra. Niradyohan nila ang mga Chinese at pilit na itinaboy sa loob ng ating exclusive economic zone. Una nang sinabi ng Coast Guard na planado ng China ang regular na pagpapadala ng mga barko sa EEZ ng Pilipinas. So alam na ng Coast Guard ang galaw ng China, no? Planado na to at malamang pasikip ng pasikip ang mundo natin dito. Bukod sa mga white ship o Coast Guard vessels, madalas na rin maispatan ang mga warship ng China. Ayan po, no? Warship na po o gray ship. Dapat nga hindi na ho yan pinapayagan dumaan dito sa kung papunta sila sa south, yung papasok sila ng Palawan tapos exit ng Tawi-Tawi. Dapat humanap na lang sila ng ibang daanan nila. Balita ko nga, pati Australia ay ginit-git nila sa air defense, ano? May balita ngayon sa Australia na layo na ng Australia, no? Nakakarating na doon yung mga warship nila at pati nagpaputok na naman ng flare, no? Flare, yung kanilang jet fighter doon sa aircraft ng Australia. So talagang nanunubok na sila, no? Sinusubok nila. Dapat bago mahuli ang lahat, bago pa makabuelo to ng todo, dapat ginigera na to ng Amerika. Kaya ang Philippine Navy pinag-aaralan ang mga suhestyon na magtayo ng West Philippine Sea Command para mas matutukan ang seguridad sa rehiyon. That proposal is well taken. The armed forces has different unified commands which address not only internal but also external defense operations. But however, the recommendation will be duly noted and we will be studying them. Bukod sa Navy, nakalatag na rin daw ang plano ng Coast Guard na bumili ng mga bagong barko para... Grabe. Bibili na naman ng mga bagong barko ang Coast Guard, no? Dapat yan ay mga fast attack, mas marami, mas mabilis, fast attack missile boat, mas maganda, mas madaling makamaniobra, mas madaling makaiwas. Hope so, no? Para madagdagan ang mga nagpapatrolya sa West Philippine Sea. The President Bongbong Marcos has already approved the acquisition of 5 more 97-meter vessels for the Philippine Coast Guard. Parang mas malaki, no? Mas malaki itong bibilhin nila ngayon. From the Japanese, from Japan, no? And then, of course, the 40 vessels that will be coming from France. As we decide the acquisition of vessels, muli namang iginiit ng National Security Council na walang plano ang Pilipinas na alisin ang Typhoon missile ng Amerika sa Luzon. Tama po yun. Huwag nilang alisin. Dagdagan pa. At bumili pa tayo ng sa atin.
Sana nga may pambili. Isa lang po ang akin, no? Sana yung ginagastos dito ay hindi maging issue yung, alam mo na, pag bumili ka kasi sa ibang bansa, eh may kumikita, no? May mga komisyon. Sana walang ganon. No? Sana maging malinis yung pagbili. Kasi para sa Pilipinas, para may pagtanggol ang ating bansa. Dati na itong ipinrotesta ng China, pero nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na aalisin niya lang ang missile kung ihihinto ng China ang pagiging agresibo at iligal na pangangamkam ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. So hanggang dito na lang po, no? Kita mo naman natin yung nagiging sitwasyon. Paggrabe ng paggrabe, no? Lalo na nung umupo na ito si Donald Trump, lalong nag-init itong China, no? Kasi alam ng China, nakaalyado natin ang Amerika. At anumang maging mangyari dyan, tutulong ang Amerika at gagamitin niya ang bansang ito para inisin ang China, no? So, pag patuloy ito ng patuloy, maaaring mapunta ito sa isang digmaan na ayaw nating lahat, no? Sana itong mga military ng China, gayong wala silang experience sa labanan, puro military exercise lang. Sana makaisip sila ng paraan. Alam ko ayaw rin nila ng gera. Alam ko natatakot din sila, no? Mahirap kasi yung umaasa ka sa technology, tapos pumalya technology mo, anong gagawin mo kung wala ka namang ka-experience sa gera? Paano mo gagamitin yung sunod-sunod na technology mo? Paandarin niya kung wala ka pa rin experience sa gera at puro exercise lang. Samantala itong Amerika, eksperyensado yung kanilang mga kasundaluhan. Mapa Middle East, kahit saan yan, lumalaban talaga sila. Lagi silang may laban. So, hanggang dito na lang po at paalala ko, paulit-ulit tayo na manalangin na mauwi ito sa sana sa mapayapang paraan. Ito po ang Aboy Makes Videos. Hanggang sa muli.